Ikinabahala ng Climate Change Commission ang lumalaking pinsala sa West Philippine Sea dahil sa illegal na aktibidad ng mga dayuhan. Posible kasing makaapekto ito sa seguridad sa pagkain ng Pilipinas. Sa detalye sa report ni Clazel Pardilla. Ang tahasang pagtatayo ng istruktura ng China, pagwasak ng mga bahura, pag-ubos ng malalaking kabibe at iba pang ilegal na aktibidad, nagdulot na ng 12,000 ektaryang pinsala sa West Philippine Sea ayon sa Climate Change Commission ng Pilipinas. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China and also with activities of Vietnam specifically. Ang Pilipinas po ho, wala pa ho siguro doon sa 1,000 or even 500 hectares of which. Insofar as the cause, really unimaginable, irreparable. Kung magpapatuloy ang panghihimasok ng China, babala ng komisyon, posibleng lumawak pa ang pinsala sa West Philippine Sea at magdulot ng banta sa food security. 1/3 of the marine biodiversity of the Philippines is located in the West Philippine Sea. And that is why 1/3 of our food security insofar as marine food is concerned ay nandyan sa West Philippine Sea. Ito po yung pangitlugan ng mga isda. Dito lumalaki yung mga isda at yung mga isdang yan na hindi naman mananatili lang sa Pilipinas. Yan ay tutungo sa buong rehiyon. Kapag dinurog natin yan at winasak natin, hindi lamang ang Pilipinas ang magkakaroon ng problema, kung hindi ang buong rehiyon o ang buong mundo. Nitong Lunes, ikinaalarma ng mga residente ng Pag-asa Island ang paglapit umano ng barko ng Chinese Coast Guard sa isla. Bali, yung Chinese Coast Guard ay dumaan dito malapit sa harap ng barangay. Sir, gaano po kalapit? Mga 1 milya lang. Yan po yung dinadaanan namin naglipat sa kabilang bahura. Bali, napakadelikado po sa mga kasama naming mga mangingisda kasi diyan kami tumatawid. We received the report. We're still validating because those are just statements coming from the locals o Pag-asa. But definitely the Philippine Coast Guard together with the Armed Forces of the Philippines will make a report on this and then submit this to the National Task Force West Philippine Sea. And then it's for the Department of Foreign Affairs to take action on this. Ayon sa PCG, gumagamit ang ahensya ng advanced satellite upang mapaigting ang monitoring sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagtindig sa karapatan sa West Philippine Sea, gaya ng Transparency Campaign na itinuturing na matagumpay ng PCG. Nagsasama ang ahensya ng mga mamamahayag sa resupply mission, maritime patrol at iba pang operasyon sa West Philippine Sea upang buksan ang kamalayan ng mga Pilipino at ng buong mundo sa tunay na kalagayan sa ating teritoryo, alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia that are swarming within our exclusive economic zone, the Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in responding to China threat in the West Philippine Sea. More countries are extending security cooperation. More countries are pledging their support for the modernization of the Armed Forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Again, that second objective was also attained. Muling binigyan diin ng PCG na hindi kinakailangang gumamit ng dahas at nanindigang pahahalagahan ang maritime at international law sa West Philippine Sea. Batay sa 2016 arbitral ruling, ang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Kasunod naman ang pagkalat ng mali umanong impormasyon ng China. Hinihikayat ang Philippine Coast Guard na labanan ng fake news, lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.